Okay, so let's do your reading. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Hello, my dear. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng June 22, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan, kung ano-ano pa na maaari mo makasalubong sa araw na ito. Pero before tayo mag-proceed sa ating reading, magpapasalamat po muna ako. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at mahanap niyo po dito sa ating channel kung ano man po yung inyong hinahanap sa inyong buhay. About naman po sa ating private reading, nasa description box down below yung mga details, information na kinakailangan mo para po makontak ang inyong lingkod. Let's go na tayo my dear. Silipin na natin kung anong meron sa araw na ito. Okay, meron kang Two of Wands. Okay. Clarify na natin siya kaagad. 8 cards lang tayo ngayon. Minsan kasi 12 cards tayo. Ngayon 8 cards lang tayo. Okay, the full card. Okay. So my dear, hindi ka na-stuck sa araw na ito. Kasi normally, ang Two of Wands is stuck na energy. Okay, stuck siya. Ibig sabihin, nandun ka sa moment na may gusto kang gawin, pero hindi mo siya magawa-gawa kasi merong energy na, or merong isang bagay na parang pumipigil sa'yo na gawin yung bagay na yon. Okay. Pero sa energy ng full card, okay, nakukuha ko rin na baka yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi mo magawa-gawa to is natatakot ka, 'di ba? Kasi full card to. Ang full card kasi is connected sa energy ng pagiging risk taker. Okay, so may konting risk siguro tong gagawin mo kaya parang nandun ka siguro sa moment na nag-aalanganin ka o nagdadalawang isip ka kung gagawin mo ba tong bagay na ito. Pero ngayong araw na to, June 22, 2026, ayan, sinasabi sa card na to na nakagawa ka na ng desisyon. You finally made a decision, my dear, na magpo-full card ka, which is may kinalaman sa risk-taking and risk-taker. Tama ba? Risk-taker or risk-taking? Risk-taker na may kinalaman sa new beginnings, okay? Ang nakukuha ko rin dito, my dear, is posibleng masyado ka nasanay dun sa isang bagay. Nasanay ka dun sa isang energy, let us just call it energy, na parang ayaw mo nang umalis doon. Or baka ito yung isa ha, sana hindi naman. Baka naniwala ka, my dear, na ganito lang talaga siya. Kumbaga parang wala nang iba, parang wala nang outside world, parang ito lang talaga siya, no? So, it's either nandoon, my dear, sa dalawa na yun yung sinabi ko na dahilan kung bakit ayaw mong mag new beginnings, okay? Masyado kang nasanay to the point na nasanay ka doon, na natakot ka, parang ganun na nakukuha ko. Okay, tingnan natin, my dear. Let's go tayo. Additional cards pa tayo. Water sign, June 22, 2026, water sign. We have here the energy of the Five of Swords. Okay. Baka meron kang hinihintay. Okay, madalas kasi kaya din tayo hindi din makausad-usad sa buhay kasi meron tayong hinihintay. Okay.
Baka meron tayong gustong isama or meron kang gustong isama, my dear, dito sa journey na tatahakin mo. Okay, tingnan natin. Clarify natin yung Five of Sword. Ano to? Okay, the Three of Wands, iiwanan mo na siya. Bahala ka sa buhay mo. Okay? This is energy of moving forward. Okay? Nakukuha ko dito, my dear, na posible kung sino man tong tao na to, ayan o, ibinababayaan ka rin naman niya eh. 'Di ba? Meron ka ng problema dito, meron ka ng 3 sword, tapos iniwanan pa sa iyo yung 2 sword dito. Kaya ang tawag ko sa card na to, abandonment. Okay. Pero kahit na ganun yung ginagawa sa iyo ng tao na to, my dear, nang dahil sa energy ng Two of Wands, nakukuha ko na hinintay mo pa rin siya or binibigyan mo pa rin siya ng chance at gusto mo pa rin siya sigurong isama dito sa new beginnings na gusto mong gawin, or baka nasanay ka lang din na lagi siya nandiyan dyan, 'di ba? Pero dahil meron ka ditong Three of Wands, kino-confirm lang nito, my dear, na nakagawa ka na ng desisyon, na handa ka ng tahakin kung ano man tong dapat mong tahakin. Isa pa sa nakukuha ko, separate na energy, my dear. Baka hindi mo rin talaga alam kung paano ka talaga mag-uumpisa. Kasi baka nasanay ka, my dear, na lagi siya nandiyan dyan. Eh bigla siyang nagbago. So parang hindi mo alam, para kang nawala sa dilim, para kang nangangapa. Okay, pero ngayon, sabi ko nga sa energy ng full card, risk taker, 'di ba? Handa ka na kung ano man tong tatahakin mo na ito, no? Kasama mo man siya or hindi, nakukuha ko meron ka ditong iiwanan talaga, my dear. Meron kang babaguhin. Okay. Let me see. Next card pa tayo. Next card. Water sign. Cancer, Scorpio, and Pisces. Eight of Pentacles. Ang una kong nakuha is more on improvement, progress sa buhay mo, sa sarili mo, my dear. Okay? Baka kung sino man ito, dito ko kasi siya nakukuha sa Five of Swords talaga, my dear, na parang is either meron tao na pinabayaan ka or umaasa ka na magbabago. Yun ang nakukuha ko dito. And I think na-stuck ka sa kanya. Na-stuck ka dun sa energy, my dear, na parang hindi mo na naisip na may buhay pa, mayroon pa naghihintay sa'yo, na marami ka pang may offer sa mundo, marami pang magandang mangyayari sa'yo. So, I think na-stuck ka talaga. As in, na-stuck ka talaga dun sa energy na naghihintay ka, nagbibigay ka ng chance, benefit of the doubt. Yun na nakukuha ko dyan, my dear. For some of you, baka umasa din kayo, kumapit kayo. The Devil card, yeah. Teka lang ha, i-analyze ko lang na mabuti to, my dear. For some of you, baka nasa workplace. Baka yung iba sa inyo, my dear, is aalis sa workplace. Although kanina ang nakukuha ko is parang ang datingan niya is parang relationship, parang family. Pero dahil nagsama ang Eight of Pentacles at saka yung Devil, possible na nasa workplace to, my dear. Okay? Possible na merong somehow like crab mentality na nangyayari sa workplace, or toxic na energy na nangyayari sa workplace. Kung i-connect ko to dun sa unang-unang reading, unang-unang energy na nakuha natin kanina, I can feel, my dear, na marami kang sinayang na oras at saka panahon na i-build, actually, tulungan parang tulungan at the same time build, parang ganon, itong tao na to. Okay, which is, may devilish na ugali, may devilish na energy, dahil lumabas yung ating devil over here. Pag ito, nilagay ko doon sa pinakaunang energy, ibig sabihin, yung energy mo is nasasayang kasi gusto mo nga tulungan tong tao na to. Gusto mong i-save tong tao na to sa kahihinatnan ng buhay niya. And I think baka nandun ka, my dear, sa point ng buhay mo ngayon na bahala ka. Siguro hindi ka talaga matututo kung hindi mo talaga pagdadaanan yan. Okay? Pero isa pa sa nakuha ko, my dear,
merong pangit ang ugali sa loob ng workplace. Demonyo tong, kung sino man to, as in demonyo talaga siya sa loob ng workplace. Okay? Let me see. Okay? Ay, 4 na card. Ang dami mong card, my dear. O, sige. Babasahin natin to. Okay? Ready ka na? Okay, may 2 bonus card ka. We have here the energy of the hangman. Okay? So, I think you have enough sa sitwasyon ng hangman. You have enough na parang i-shoulder yung problema ng ibang mga tao or parang intindihin tong mga tao na ito. Okay? We have here the 7 of Swords, the backstabbing or the backstabber na energy. Yes. Yung meron silang gagawin tapos ikaw yung mag-aayos, ikaw yung mag-a-adjust, ikaw yung uunawa, ikaw lahat yung gagawa. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Merong mga tao, my dear, na parang sasabihin nila na parang mahal ka nila, mahalaga ka sa kanila, ganun. Yung magaling ba sila magsalita. Pero, yung kilos nila, hindi nila iniisip na masakit para sa'yo. Kasi nalalagay ka sa isang sitwasyon na alanganin. So, sa mga oras na to, sa araw na ito, nandun ka sa moment na parang nakikita mo na, my dear, na teka, yung sinasabi mo at yung ginagawa mo hindi nagmamatch. Sabi mo magbabago ka, sabi mo tutulungan mo ko, sabi mo ganito, sabi mo ganyan, pero bakit hindi ko nakikita? Kaya you decided, siguro my dear, you decided, my dear, na okay, ayoko na. Pagod na ako, I'm done. Okay, for some of you, lilipat ng trabaho. Okay? For some of you naman is possible na mag-i-speak up. Magsasalita na. Magrereklamo na. Oy, ganito, ganyan. Hindi ganyan dapat. Ganon, ganyan, ganon. We have here the energy of the Two of Swords and the Empress. Okay? Sabi ko kanina yung benefit, benefit of the doubt. Tama, benefit of the doubt ba sinabi ko kanina? Yung para bang nakikita na ng dalawang mga mata mo pero nandun ka pa rin sa moment na parang binibigyan mo ng magandang kahulugan. Or parang ikaw yung nag-a-adjust. Yun na nakukuha ko dito kasi meron kang energy ng Two of Swords tapos energy ng Empress. Sa paglabas ng Empress, my dear, kumbaga natanggal na yung blindfold dito sa energy ng Two of Swords. Natanggal na yung blindfold and parang nakapag-decide ka na, 'di ba? Meron kang Two of Wands doon, nakapag-decide ka na ito yung gagawin ko dahil ito yung makakabuti para sa akin and hindi ko napipiliin yung makakabuti sa iyo. Kasi yung mga bagay na makakabuti sa iyo, nakakasama naman sa akin. Okay? So, yun na nakukuha ko dyan. Bottom deck of the card, my dear, is the energy of the Eight of Swords, the Trap card. Okay, maybe napapaligiran ka ng mga toxic na mga tao or nasa sitwasyon ka, my dear, na maraming mga bagay ang nangyayari na hindi talaga maganda or sumisira sa'yo dahan-dahan. We have here the energy of yes, toxic na energy to, my dear. The 5 of Cups, yan, highlighted lang yung 3 cups, okay? Possible na maski anong gawin mo, hindi masaya, maski na ikaw na yung nagmamalasakit, ikaw na yung nagmamahal, wala pa rin. And we have here the energy of the Queen of Wands. Gusto mo talaga ng change, and gusto mo talaga ng transformation. For some of you, my dear, medyo matagal na tong kagustuhan mo na magkaroon talaga ng pagbabago sa buhay mo. Pero sabi ko nga, napakarami mong sinasaalang-alang. At sa araw na to, my dear, you finally decided, my dear, na ayaw mo na dito sa energy ng Eight of Swords. Ayaw mo na dito. Gusto mo nang lumabas, gusto mo nang mag-explore, gusto mo nang i-cut kung ano man itong mga negative and toxic na energy na to, my dear, because you are dealing with the devil, okay? You are dealing with the devil, my dear, a trickster and a good liar. As in, magaling talaga siyang magsinungaling and a master manipulator, okay? So, my dear water sign, ito po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, June 22, 2026. Kagaya po ng lagi ko nasasambit sa mga reading ko, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye!